Meron pang barangay hall na bagong gawa dyan sa kanto ng Leon Ginto at Escoda. Ay, meron nga oh. Nasa bangketa nakatayo. Grabe ito. Ayan oh. Barangay hall ba to? Ayan mga taga-Batang Maynila. Meron tayong panibago dito. Isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan ko at mga taga-Batang Maynila. Ngayon nga po ay meron ulit tayong nabasang comment na nagsasabi na meron daw bagong tayo ulit dito sa kanto ng Leon Ginto at Escoda Street na bagong tayong establishmento, sabi barangay hall daw sa kanto po ng Escoda Street at Leon Ginto. So yun po yung pupuntahan natin ngayon. Sa ngayon, nandito tayo sa Pedro Hill. Babaybayin natin, pupuntahan natin yan. At sa lahat po ng manonood ko, maraming salamat po. Uulitin ko po, hindi po ako nakamotorsiklo, ako po ay nakabisikleta. Kasi yung last video ko, marami pong nag-comment doon na bakit daw ako walang side mirror. Hindi po ako nakamotor, bisikleta po ako. Ayan. Mukha lang motorsiklo kasi loop bar yung gamit ko tsaka may bag, kaya mukhang motorsiklo nga naman kapag sa view na to. Ayan, nandito na tayo sa may kahabaan ng Leon Ginto at sisilipin natin kung totoo nga yung sinasabi ng nag-comment sa isa sa ating mga video na meron nga daw bagong tayo, bagong gawa dito sa kanto mismo ng Escoda at ng Leon Ginto. So makikita po natin yan. Parang sa malayo pa lang natatanaw ko na po, no? Natatanaw ko na yung kulay gray sa kaliwang bahagi. Kung inyong mapapansin, yan nga siguro yung tinutukoy nung nag-comment sa atin. Ayan po. Nasa mismong kaliwa natin, no? Ayan, no? Ayan. Sabi barangay hall daw to yung kinoment niya. Pero hindi ko po sure, no, kung barangay hall ba to. Wala kasing mga nakalagay na barangay at zone katulad ng marami. Siguro nga dahil bagong gawa ito. Dito po yan sa mismong kanto, yung kaliwa na yan, yung kantuhan na yan, yung kahabaan na yan, Escoda po. Tapos yung diretso na to, Leon Ginto. So dito naman tayo dumaan sa may Escoda rin to, papunta to ng Top Avenue kapag diniretso natin. Yan. So tingnan natin. Bali dito pala yung mga modernized na jeepney nakaparada, no, yung mga biyaheng Pandakan, Leon Ginto. So yun, no, kita nyo nasa kaliwa, kantong-kanto mismo ng Escoda. So puntahan natin kasi itong daan na to one way lang po to, no, one way lang ito, kaya ito, so since nakabike naman tayo para mas makita natin, pero syempre bawal po yan, kahit na nakabike tayo, sumunod pa rin tayo sa batas ng kalsada. Yun nga lang, kailangan natin makita lang po ito, no, para mas makita po ninyo, para meron tayong makita natin na totoo yung kinoment niya na meron nga bagong tayo dito sa mismong kanto ng Escoda at ng Leon Ginto. So kumpirmado, nakita po naman natin na meron nga nakatayo rito. So kayo po, no, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila, ano po ang inyong komento dito sa videong ito, dito sa isang nakatayo nga naman sa mismong bangketa. Although itong kalsadang ito ay hindi naman main road, wala naman masyadong dumadaang mga sasakyan, pero kapansin-pansin makikita ninyo na yung mga naglalakad, yung mga tao halos sa kalsada na dumadaan. May mga nababasa tayong comment na hayaan na lang daw yan, wag na lang daw pakialamanan. Kung ganon, pamamarisan to, no, gagayahin to ng iba. Kaya maraming ganito kasi may mga gumagawa na noon pa man, ginaya na ng marami. Pues iba na po ngayon, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila. May gobyerno na po ang Maynila. Ngayon kung pahihintulutan ang pagtatayo ng mga ganyang illegal na konstruktura ng mga gusali, ng mga barangay hall sa bangketa, gagayahin at gagayahin lang po yan ng iba. Kung noon nagagawa nila yan, iba na po ngayon. Si Mayor Isko na po ang mayor natin, at kay Yorme bawal na ho yung mga ganyan, no? Kaya may gobyerno na po ang Maynila. Siguro ito na yung panahon para kahit papaano ay maging maayos naman ang Maynila, hindi ho ba? Sa haba-haba ng panahon, sa dami ng umupong mayor ng Maynila, tanging si Yorme lang talaga po ang nakapagpaayos ng Maynila. At ginawa nga niya yan
nung una niyang termino nung 2019 hanggang 2022. So ngayon bumalik na naman sa dati dahil nga po iba yung nakaupo. So sa tingin ko panahon na para maging maayos naman kahit paano ang Maynila. Sana po yung mga namumuno sa bawat barangay maging maayos po, no, sumunod sa alituntunin at tamang paggamit ng bangketa at ng kalsada. Lalong sumisikip po ang Maynila dahil sa mga ganyan, sa mga nakaparking, mga kung tutuusin nga, di ho ba? Tama nga, may mga nababasa nga tayo na kung bibili ng sasakyan, isa sa mga requirements dapat ay merong garahe. 'Di ba? May garahe na maayos. Hindi yung walang ang bahay mo nasa tabi ng kalsada, bibili ka ng sasakyan, ang gagawin mong ang pagpaparkingan mo ay mismong kalsada. So sana hindi napayagan yung mga ganyan, 'di ba? Kasi diyan nagsisimula ang sobrang sikip ng kalsada. So mapapansin nyo ngayon dito sa Pedro Hill, ayan napakaluwag ng kalsada, hindi ho ba? So Pedro Hill to, pa dire-diretso papunta ng Santa Ana, Maynila. So kung ganun sana, hindi ho ba, mas maayos sana ang kapaligiran natin, katulad na nakikita natin ngayon dito sa Pedro Hill. Malinis, maayos, kung meron mga pasaway, pailan-ilan lang, pero konti-konti lang. So utay-utay lang. Si Yorme hindi naman kayang biglain din na maging maayos ang Maynila. It takes years kasi alam nyo naman ang Maynila, napakagulo, napaka-traffic, di ba? Tapos yung mga tao rito talagang alam nyo na ibig kong sabihin, di ba? Kaya mababait naman ang mga tao sa Maynila, ang mga Manileño. Kasi ako matagal na ako rito sa Maynila at medyo nagkakaroon din ng problema lalo na sa labas, pero maging mabuti ka lang naman, maging maayos ka, hindi ka pa siga-siga, katulad nun. Yun, yung kita nyo yung mama na yon, dun lang tinapon yung upos ng sigarilyo. So yan, yung konting disiplina sana, no? Disiplina sa sarili, disiplina sa bahay. Kapag nagawa natin yan, paglabas natin ng kalsada, disiplina rin ang ating dadalhin sa ating dadaanan. So ganun dapat. Isa rin yan talaga sa problema dito sa Maynila. Yung mga basura na yan, kasi tapon dito, tapon doon, hanggang sa bumara sa mga kanal, sa imburnal. O kapag bumuhos ang napakalakas na ulan, nagkabagyo, baha agad. So isa yan sa mga ginagawa ng paraan ni Yorme, na bawat barangay ay magkaroon ng declogging, kung saan ay malilinis ang bawat imburnal, para yung basura na nagmumula dun sa barangay na yon o dun sa mismong bahay na yon, hindi na umabot pa sa mga mas malalaking imburnal na siyang dinadaanan ng tubig na siyang nagagamit kapag may ganitong klase ng kalamidad na pagbaha at malakas na buhos ng ulan. So yun lamang po, no, mga kababayan. Comment down below po kayo. Ano po ang inyong komento? Ano ang inyong reaksyon dun sa bagong tayo na barangay hall sa kanto ng Escoda at ng Leon Ginto, na comment ng isa nating concerned citizen. So yun lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Nga pala, alam nyo naman, di ba? Talagang sinisimula na ni Yorme ngayon yung pag-iba sa mga barangay hall or kahit na anong establishmentong nakaharang sa bangketa at sa kalsada na dapat ay para sa taong bayan. So yun lamang po, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. God bless, and Manila, God first.